Mula sa mga balyena, patungong rhino at hipo at may mga hayop na napakalaki. Sa katunayan, sa sobrang laki ay parang may sarili silang mundo, pero dapat ay may limitasyon, di ba? Siguradong walang hayop na mas malaki kaysa sa isang balyena, subalit hindi. Dahil ang kaharian ng mga hayop ay napakalawak kaysa sa iniisip mo. May mga hayop na sobrang laki at mahirap paniwalaan na totoo sila. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamalaking hayop na nabubuhay sa ating mundo. Number 10. The Saltwater Crocodile. Meron ka bang idea kung aling hayop ang madalas na kumakain ng tao? Wari, tama ka. Ito ay ang dambuhalang saltwater crocodile. Kaya bukod sa pagiging parating kumakain ng tao, ay ano pa ba ang alam natin tungkol sa mga ito? Ang pinakamalaking uri ng mga buhaya? Ang mga reptile na ito ay may malawak na nasasakupan. Matatagpuan mula sa India hanggang sa buong silangan ng Asia patungong Australia. At talagang nararapat ang kanilang titulo bilang ang pinakamalaking buhaya. Karaniwang umaabot sa mga 17 talampakan ng haba at timbang na 1,000 libra. Ngunit hindi kakaiba ang makakakita ng mga halimbawa na may nakakamanghang 23 talampakan ng haba at 2,000 libra ang timbang. Nakatambay ang delikadong saltwater crocodile malapit sa mga baybayin. Ito ay isang perpektong lugar para kumain ng tanghalian dahil may maraming hayop ang dumarayo upang uminom ng tubig. Kapag dumadaan ang mga hayop sa gilid ng tubig, ay bigla silang susunggaban ng buhaya. Agad nitong hinahawakan ang kanyang biktima at hinihila pababa sa tubig hanggang malunod. Ang buhayang ito ay hindi pihikan sa pagkain. Kakainin nito ang kahit anong dumaan mula sa isang unggoy hanggang sa isang buhaya, isang water buffalo hanggang sa isang pating, at walang hayop ang makakatakas dahil sa higpit ng kanilang kagat. Number 9. Elephant Seals. Merong dalawang uri ng elephant seal, ang northern at southern, at may malaking pagkakaiba ang mga ito. Ang northern elephant seal ay karamihang makikitang naninirahan sa mga islang malapit sa California at Baja California. Samantalang ang southern elephant seal ay karaniwang nakatira sa Antarctica. Silang dalawa ay parehong matibay. Mas gusto ang mas malamig na kapaligiran at mas mahaba ang buhay kumpara sa ibang kamag-anak. Ang southern elephant seals ay maaaring mabuhay sa pagitan ng 20 hanggang 22 taon. Ngunit ang northern species ay may average na buhay na 9 na taon lamang. At tatalakayin natin ang tungkol sa southern elephant seal. Sila ang pinakamalaki sa lahat ng seals sa planeta. At ang lalaking seal ay maaaring lumaki sa higit na 20 talampakan ng haba at may timbang na 8,000 libra. Sila ay tinatawag na elephant seals dahil sa kanilang mahabang ilong. Ang mga elephant seal ay nagsasama-sama sa isang lugar tuwing mating season. Ito ang panahon kung saan naghahanap ng babae ang mga lalaking seal. Para sa elephant seals ay panalo kung sino ang pinakamataba at pinakamalaki sa lahat, at maglalaban ang mga lalaki sa isa't isa kung sino ang karapat-dapat na magkakaroon ng pagkakataon upang makapili ng babae. Halos naging extinct na ang elephant seal noong ika-19 na siglo dahil sa pangangaso, at bumaba ang kanilang populasyon sa mas mababa sa 100 na siyang pinakamalala. Ngunit sa kabila nito ay bigla na lamang umusbong ang kanilang bilang dahil sa palagiang pagpaparami. Number 8. Giant freshwater stingray. Ito ba ang pinakamalaking isda ng tubig tabang sa buong mundo? Alam kong hindi ka panipaniwala ang anumang lumang kwento na maririnig mo. Subalit ang giant stingray ay siyang pinag-uusapan sa mga alamat. Bihirang makita, ngunit may mga lokal na kwento na nagsasalaysay ng mga napakalaking isda na umaabot sa 1,000 libra. Ang species na ito ay madalas hinahanap ng mga mangingisda. Noong 2009, inanunsyo na ang pinakamalaking huli sa kamangahamangang nilalang na ito ay naitala sa isang ekspedisyon ng National Geographic sa mga tubig malapit sa Thailand. Ang dambuhalang nilalang ay may sukat na 2 metro ang lapad at umaabot ng 7 talampakan o 2 metro ang haba. Ang kasawiang palad ng nilalang ay nawala ng buntot. Malamang ang freshwater stingray ay umabot sa 5 metro ang haba, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakuha ng mga manlalakbay ang timbang ng giant stingray. Ipinagpalagay naman ng ilan na ito ay hindi kukulangin
sa 450 na kilo na tinuturing na pinakamabigat sa lahat. Habang patuloy ang mga siyentipiko sa pagsusuri at pag-aaral sa malaking isdang ito, ay maaari lamang nating isipin kung gaano karaming giant stingrays ang namumuhay at marahil ay meron pang mas malaki kumpara nito. Number 7. Capybara. Ang capybara ay ang pinakamalaking rodent sa planeta. Maaring maraming nandidiri sa mga hayop nito dahil napabilang sa pamilya ng mga daga. Ngunit ang capybara ay para lamang guinea pig. Karaniwang matatagpuan ng mga hayop nito sa northern at central parts ng South American continent. Ngunit tulad sa ibang nilalang, may ilang nasa batis ng Florida. Ang nasabing estado ay tila may kasaysayan noon tungkol sa hindi gaanong maingat sa pag-aalaga ng iba't ibang exotic na hayop na nagresulta sa pag-usbong ng kanilang bilang na nagdudulot ng panganib sa kalikasan. Ang capybaras ay maaring tumitimbang mula 65 hanggang 150 kilo at maaring umabot sa 4 na talampakan mula ulo hanggang buntot. Nakatayo ng 2.5 talampakan sa balikat. Isa sa pinakakakaiba at nakakadiri tungkol sa kanila ay ang kanilang dieta, kung ano-anong halaman at damo ang kanilang kinakain at kinakailangan nilang kumain buong araw para mapanatili ang kontrol sa kanilang mga ngipin. Tulad ng ibang rodents, hindi tumitigil ang paglaki ng ngipin ng capybara. Ito ay tila isang karaniwang vegetarian diet. Ngunit may isa silang kaugalian na maaring magbigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam. Kinakain nila ang kanilang sariling dumi, ngunit ito ay umano'y nangyayari lamang sa umaga. Sa pagkakataong ito ay naglalaman ng pinakamaraming protina. Isa itong paraan para makatulong na madaling tunawin ang kanilang kinakain. Number 16. Galapagos Tortoise. Kung akala mo na ang mga pagong na ito ay binansagan batay sa mga isla, ayan ay mali ka. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na Galapagos Tortoise dahil sa kanilang malawakang kagubatan. Ang salitang ito ay Kastila para sa saddleback. Kaya ang mga pagong ang nagbigay ng pangalan sa mga isla, o baka ito ay bunga lamang ng kolonyalismo. Sino nga ba ang makakapagsabi? Ang mga kamangamangang malalaking hayop nito ay maaring umabot sa timbang na hanggang 700 na kilo. Kahit na sila ay kumakain lamang ng halaman tulad ng damo at prutas, ay isa sa mga bagay na alam ng karamihan tungkol sa mga pagong ay ang kanilang kakayahang mabuhay ng napakahaba. Ito'y totoo lalo na sa mga Galapagos tortoise na maaring mabuhay ng hanggang 150 na taon. Posible dahil sa katunayan ay wala silang natural na mga predator kapag sila ay lumaki ng higit sa 1 taon. Kayang-kaya rin nilang mabuhay ng matagal na walang pagkain o tubig. Sa katunayan, ang pangunahing panganib sa mga kamangamangang hayop na ito ay ang ugali ng tao. Noon, sila ay inuukit para sa kanilang karne at balat, at sa kasalukuyan, ang pagkasira ng kanilang tirahan at ang sobrang turismo ay ang dumagdag sa pagbawas ng kanilang bilang. Number 5. Showbill. Ang showbill ay tila isang matangkad na ibong may mahabang paa, ngunit ito ay tunay na napakalaki. Kilala rin ito bilang whale bills na makikita natin kung gaano kalaki ang kanilang tuka. Matatagpuan ng malalaking ibong ito sa tropical East Africa, kung saan sila ay naninirahan sa mga paligid ng mga batis mula sa Zambia patungong South Sudan. Ang showbill ay maaaring umabot sa taas na 55 na inches at may wingspan na hanggang sa 8 talampakan. Bukod sa kanilang malaking tuka, ang mga nakakatawa nilang itsura ay kilala rin bilang kahawig ng paa, habang ang kalagitnaang daliri naman ay maaaring umabot sa mahigit na 7.5 pulgada ang haba. Number 4. Lion's mane jellyfish. Dahil sa ilang mga kahangahangang nilalang na lumaki ng hanggang 2.5 metro ang lapad at may galamay na umaabot ng hanggang 30 metro tulad ng isang blue whale, ang lion's mane jellyfish ay tiyak na isa sa pinakamalaking nilalang sa karagatan. Tinatawag na apple ang lion's mane jellyfish dahil sa kanilang anyo na parang leon. Ito ay pangunahing naninirahan sa North Pacific at Arctic waters, kung saan naghahanap sila ng maliliit na isda at alimango. Ang mga hayop na ito ay bioluminescence, ibig sabihin gumagawa sila ng sariling ilaw
at naglalakbay na tila kumikislap sa dilim. Bagamat marahil ay natatakot ka rin kapag nilalapitan ka ng lion's mane. Nagtataglay sila ng masakit na sting na ginagamit upang tuldukan ang kanilang biktima bago kakainin. Ang bibig ng jellyfish ay nasa ilalim, kaya ito ay isang mapanganib at mabisang mga ngaso. Gumagawa ng bitag at nangangagat gamit ang kanyang mahabang galamay at nilalantakan ang kanyang biktima. Bagamat ang kanilang sting ay medyo masakit at hindi naman ito mapanganib sa mga tao. Number 3. Komodo Dragon. Ang mga Komodo Dragon ay tunay na malalaki. Sa katunayan, maaaring umabot sa mahigit na 300 libra ang timbang. Pero alam mo ba na sila ay maaaring kumain ng 80% batay sa kanilang sariling timbang sa isang kainan lamang? Medyo malinaw kung paano sila naging malaki. Sa katunayan, sila ay merong ilang mga pinakamalupit at nakakatakot na galing pagdating sa pangangaso. Ang mga Komodo Dragon ay nagtataglay ng kamandag, kaya kahit na makatakas ang kanilang biktima mula sa kanilang malakas na panga, ay hindi pa rin ito nakakaligtas. Ang kanilang kamandag ay may malaking banta na nagdudulot ng paunti-unting pamamanhid hanggang ang katawan ng biktima ay hindi na makagalaw, at dito na nila kakainin ang kanilang biktima. Nasapat na upang magbigay sa iyo ng mga bangungot, at dapat mo ring malaman na minsan ay umaatake rin ng tao at hindi nila pinipili kung buhay o patay ang taong ito. Ang mga reptile ay nagnanakaw sa mga libingan, hinuhukay nila ang mga kabaong at kinakain ang tira-tirang mga bangkay. Number 2. Giant Bullfrog. Ang giant bullfrog ay kadalasang tinatawag din bilang African bullfrog. Ito ay isang napakalaking uri ng palaka. Siyempre, matatagpuan ito sa maraming bansa sa buong kontinente ng Africa. Ang mga palakang ito ay napakalaki na kumakain ng lahat mula sa mga insekto at iba pang mga amphibians hanggang sa mga ibon at tilapia, at kinakain rin ang kanilang sariling itlog. May isang African bullfrog sa Pretoria Zoo sa South Africa na nasaksiyang kumakain ng 17 batang ahas sa isang kainan lamang. Bagaman ang mga palakang ito ay katutubo sa Africa dahil sa internasyonal na kalakalan ng exotic na hayop, ang mga malalaking amphibians na ito ay ginagawang alaga sa maraming bansa sa buong mundo. Karaniwan, ang mga bullfrog ay nabubuhay sa loob ng 35 taon. Suriin rin natin ang isang lalaki na nagsasabing nakakita siya ng dambuhalang bullfrog mula sa isang fishing pond sa isang South Texas ranch, na sa makikita natin ay hawak niya ang dambuhalang bullfrog na kung saan ay mas malaki pa ito kumpara sa karaniwang bullfrog. Number 11. The Giant Gippsland Earthworm. Sa susunod ay tingnan naman natin ang bihirang makikitang nilalang na gumagapang sa ilalim ng lupa. Yan ay isang malaking uod. Ang Giant Gippsland Earthworm ay isang malaki at vertebrate na maaari lamang matatagpuan sa napakaliit na lugar sa Australia, partikular sa mga ilog ng South at West Gippsland. Mas gusto nilang malambot at basang lupa at namumuhay sa madilim na mga butas sa ilalim ng iyong paa. Ang hindi karaniwang malalaking uod na ito ay maaring umabot ang haba na higit sa 3 talampakan. Ngunit sa kabila ng laki, ang buhay at gawin ng nilalang na ito ay halos hindi alam ng karamihan. Ang buong life cycle ng giant earthworm ay nagaganap sa ilalim ng lupa, kaya't mahirap itong obserbahan. Ang pagtatansya tungkol sa buhay nila ay umaabot sa pagitan ng 10 at 20 taon. Ang Giant Gippsland Earthworm ay nagpapariha lamang sa isang beses kada taon tuwing tagsibol at maagang tag-init, at ang kanilang itlog ay nasa butas ng lupa kung saan kailangang lampasan ng mga itlog ang mahigit sa 1 taon bago mapipisa. Kaya't sa maraming paraan, hindi nakakagulat na itong vertebrate ay nanganganib dahil sa palaging problema sa pagliit ng tirahan. Sa pag-init ng mundo, ang panganib ng matinding tagtuyot ay tumitindi at ito'y delikado para sa mga bulate. Ang mga kakaibang nilalang na ito ay nanganganib na mawawala sa mundo, kaya't kung ikaw ay naglalakbay sa napakakonting sulok ng Victoria, Australia, ay siguradong huwag mo silang hawakan dahil sila ay madali lamang mamamatay. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang kakaiba? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.